Gaano nga ba kalakas ang prime Dwight Howard noong 2000 era na binansagan pang Superman? Dahil bukod sa may height itong 6'10" ay napakataas pa ng kanyang talon. Bihira ito sa mga big man mga idol dahil mayroon itong 39.5 inches vertical jump. Mas mataas pang tumalon ito kay Kobe mga idol na may 38 inches vertical jump lang. Nagala Superman nga ito noong lumahok siya sa NBA Slam Dunk Contest at masasabi natin na isa siya sa pinakamahusay dumepensa sa liga ng NBA dahil 3 consecutive season niyang nakuha ang Defensive Player of the Year. Kaya sa video natin ngayon mga idol ay pag-uusapan natin ang kwentong basketball ng 8-time NBA All-Star, 2-time NBA Blocks Leader, 5-time NBA Rebounding Leader, 1-time NBA Slam Dunk Champion, 3-time Defensive Player of the Year at 1-time NBA Champion. Wala nang iba kundi si Dwight Howard. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Gaya ni Kobe at LeBron ay isa din itong si Dwight Howard na hindi na naglaro pa ng college basketball dahil after ng kanyang high school year ay dumiretso na agad ito sa NBA draft. Hindi naman ito nabigo mga idol dahil hindi lang ito basta nakasama sa draft dahil siya pa ang naging first overall pick noon. Kaya 2004 NBA draft nang piliin ng Orlando Magic si Dwight Howard bilang first overall pick at sa kanyang rookie season nang bigyan agad ito ng pwesto sa koponan bilang center position. Saktong-sakto lang noon mga idol dahil center position talaga ang kailangan ng Magic noon. Nakasama niya sa kanyang rookie season sa Magic sila Grant Hill, Steve Francis at Jameer Nelson. Well decente naman ang kanyang pinakitang performance sa kanyang rookie year nang umaverage ito ng 12 points, 10 rebounds at 1.7 blocks per game. Pumangatlo siya noon sa Rookie of the Year voting ngunit hindi nga lang siya pinalad na makuha ang award na ito dahil si Emeka Okafor ng Charlotte Bobcats ang siya nakakuha noon sa Rookie of the Year award. Ganun pa man mga idol ay napabilang naman ito sa NBA All-Rookie First Team. Ngunit hindi nga lang naging maganda ang tinakbo ng kanilang regular season dahil pumesto sila sa 10th seed dahilan ng hindi nila pag-qualify sa playoffs. Actually mga idol, 2 consecutive season hindi nakakapag-qualify ang Orlando Magic noon sa postseason game. Pero sa 2006-2007 season, sa kanyang pangatlong season sa liga, nang makapasok na sa playoffs ang kanilang koponan nang mag-record sila sa regular season ng 40 wins and 42 losses. Umangat ang stats ni Howard noon sa 17.6 points per game at 12.3 rebounds per game. Kaya naman nakasama na din siya noon sa kanyang unang All-Star appearance. Well, lumambitin lang sila sa 8 seed mga idol para makapasok sa playoffs kaya naman nakaharap nila noon ng number 1 seed na naghahari sa East noon ang Detroit Pistons. Walang pinanalong laban ng Magic noon mga idol dahil winalis lang sila ng Detroit Pistons kaya naman hindi man lang nagkaroon ng thrill ang unang appearance ni Howard sa playoffs. 2007-2008 season na magkaroon na ng magandang chemistry ang player ng Magic. Nakatulong na niya sa koponan noon sila Hedo Turkoglu, Trevor Ariza at Rashard Lewis. Sinabayan pa ng pagangat ng stats ni Howard noon na umaverage ng 20.7 points, 14.2 rebounds at 2 blocks per game. Kaya naman maganda ang tinakbo ng kanilang regular season na nag-record ng 52 wins and 30 losses. Well, sa All-Star Weekend din pala sa season ito nang lumahok si Howard sa NBA Slam Dunk Contest. Dito niya nga ginawa ang kanyang Superman Dunk na pumatok at naging kwela sa mga fans. Kaya siya ang tinanghal noon na NBA Slam Dunk Champion. Well, sa pagpapatuloy ng season ito ay muli nga silang nakapasok noon sa playoffs. Pero di gaya ng kanyang unang playoff appearance na walang pinanalong laro. Sa playoffs na ito mga idol ay nilampaso nila sa first round ng Toronto Raptors. Kaya naka-advance sila sa semis ngunit pagdating ng semis nang makaharap nilang muli ang koponan ng Detroit Pistons. Well, kamuntika na naman silang mawalis mga idol. Isang beses lang silang nanalo sa kanilang serye. Kaya isa na naman itong disappointing season para kay Howard at sa Magic. Pero sa sumunod na season lang mga idol, 2008-2009 season ang isa sa pinakamagandang season na nilaro ni Dwight Howard. Napakagandang performance ang kanyang pinamala sa season ito nang umaverage siya ng 20.6 points per game, 13.8 rebounds at 3 blocks per game. Siya ang pang-apat noon sa MVP voting kasunod nila Wade, Kobe at LeBron. Hindi nga lang siya pinalad makuha ang award na ito ngunit hindi man niya nakuha ang award na ito mga idol. Siya naman ang siyang tinanghal noon bilang DPOY or Defensive Player of the Year. Well, nakuha nga nila ang 3rd seed noon sa East at pagdating ng playoffs mga idol ay naging unbeatable sila. Sa round 1 nang pabagsakin nila ang Sixers, sa semis naman nang tinaob nila ang Boston Celtics kaya sa unang pagkakataon ng kanyang karera after 4 seasons ay nakalaro nga itong si Howard sa East Finals na nakaharap naman ang koponan ng Cleveland Cavaliers na pinamumunuan ni LeBron James. Well, guess what mga idol?
dahil tinalo nila noon ang Cavaliers na umabot lang sa Game 6 ang serye. Kaya naman sila ang siyang nakapasok noon sa 2009 NBA Finals na makakaharap ang pader na koponan sa West ang Los Angeles Lakers. Ang tambalang Pau Gasol at Kobe Bryant ang kailangan nilang pabagsakin. Well, sa kasamaang palad mga idol ay isang beses lang nakalasap ng panalo ang Magic dahil Game 5 lang nang tapusin ng tuluyan ng Lakers ang serye ng Finals. Kaya muli na namang nabigo itong si Howard at ang Magic para makasungkit ng kampyonato. Well, after ng kanilang pagkatalo sa Finals ay muling sumubok ang Magic sa sumunod na season, 2009-2010 season mga idol, nang mag number 2 seed sila sa Eastern Conference. Napakaganda nilang sinimulan ng kanilang regular season na nag-record ng 59 wins and 23 losses. Well, syempre sa tulong pa rin yan ni Dwight Howard na both offense at defense ay naasahan siya ng koponan. Umaverage siya noon ng 18.3 points per game, 13.2 rebounds at 3 blocks per game. Sa kanyang pinamalas na magandang depensa ang siya namang pagtanghal muli sa kanya ng back-to-back Defensive Player of the Year. Sa taas ng kanyang talon mga idol, kaya nagiging madali sa kanya ang pagbutata sa mga kalaban, lalo na pag tumira ito sa shaded area. Well, nakapasok nga sila muli sa playoffs at sa round 1 at semis mga idol nang walisin lang nila na walang kahirap-hirap ang Charlotte Bobcats at Atlanta Hawks. Well, ito na sana ang muling pagkakataon ng Magic para makasungkit na ng kampyonato. Yun nga lang, pagdating ng Eastern Conference Finals nang makaharap nila ang Boston Celtics. Ang Big 3 ng Boston noon na sila Ray Allen, Paul Pierce at Kevin Garnett ang kailangan nilang talunin para makarating muli sa NBA Finals. Pero hindi nangyari yon mga idol dahil tinaob sila ng Boston na umabot lang sa Game 6 ang serye. Kaya muli na namang nabigo itong si Howard na makalasap ng kampyonato. Well, 2 season pang nanatili si Howard sa Orlando Magic at nakuha pa nga niyang muli ang Depoy Award noong 2011. 3 consecutive season nga siyang natanghal na Defensive Player of the Year. Ngunit sa 2 season pa niyang pananatili sa Magic ay hindi na sila nakakatawid ng semifinals ng playoffs. Kaya naman 2012-2013 season ng matrade na itong si Howard papuntang Los Angeles Lakers. Grabe ang naging roster ng Lakers noon mga idol. Naging power forward nila si Pau Gasol, sentro si Howard, small forward si Metta World Peace, shooting guard naman si Kobe at point guard nila si Steve Nash. Kompleto Ricardo ang kanilang roster noon. Pero sa kabila ng kanilang malakas na lineup ay hindi naman naging maganda ang tinakbo ng kanilang regular season dahil pumwesto sila noon sa 7th seed at pagdating pa sa playoffs mga idol, round 1 pa lang nang walisin lang sila ng San Antonio Spurs. Kaya maraming fans sa mga nadismaya sa pagsasama-sama ng mga superstars sa isang koponan na ito. Well, 6 months din kasi ang naging recovery ni Howard noon mga idol dahil sa kanyang natamong back injury. Pero after nga ng kanilang pagkatalo ay sinubukan pang oferan si Howard ng Lakers ng $118 million for 5 years. Pero tinanggihan niya ito at July 13, 2013 nang pumirma ito sa koponan ng Houston Rockets. Dito ay nakasama naman niya si The Bird James Harden. Kaya 2013-2014 season ay susubok nga itong si Howard sa Houston Rockets. Maganda naman ang kanilang naging chemistry ni Harden noon mga idol. Pumesto pa sila sa 4th seed. Umambag si Howard noon ng 18.3 points at 12.2 rebounds per game. Kaya nakapasok nga sila sa playoffs. Yun nga lang mga idol, round 1 pa lang ng playoffs nang ma-eliminate sila ng maaga ng Portland Trail Blazers. Pero 2014-2015 season ay muli silang susubok ni Harden. Nakuha nila noon ang 2nd seed sa record na 56 wins and 26 losses. Kaya muli silang nakipagbakbakan sa playoffs. Sa round 1 nang talunin pa nila ang Dallas Mavericks. Sa semis naman nang pabagsakin din nila ang Los Angeles Clippers. Kaya sila ay nakapag-advance noon sa West Finals na nakaharap naman ang nagahari noon na koponan ng Golden State Warriors. Well, sa kasamaang palad na naman mga idol ay kamuntikan pa silang mawalis ng Warriors dahil tinapos lang ito sa Game 5. Well, after nga ng 3 season niya sa Houston ay pumirma naman si Howard ng 3 years $70 million sa Atlanta Hawks. Kaya sa 2016-2017 season ay nasa koponan naman siya ng Hawks pero nakapasok man sila sa playoffs noon mga idol ay nalaglag naman sila agad sa round 1 ng Washington Wizards. Well, hindi nagtagal si Howard sa Atlanta noon mga idol dahil 2017-2018 season nang itrade siya papuntang Charlotte Hornets. Mahina ang roster ng Hornets noon para harapin ang mga ibang koponan kaya hindi sila nakapag-qualify noon sa playoffs. Well, July 6, 2018 nang itrade ulit si Howard ng Hornets papuntang Brooklyn Nets naman pero after nilang ma-acquire ito ay winave din nila agad si Howard. Kaya July 12, 2018 na makapirma naman siya sa Washington Wizards. Hindi siya nakalaro sa kanilang training camp noon at sa first 7 games ng regular season dahil sa kanyang back injury. Kaya wala ring nangyari kay Howard sa Wizards mga idol dahil hindi na naman nakapasok ang Wizards noon sa playoffs. Well, nagsunod-sunod ang pagiging maalat ni
Howard mga idol, kaya trinade na naman ng Wizards noon si Howard papuntang Memphis Grizzlies naman. Pero kalaunan ay winave din kaagad ng Grizzlies, kaya August 26, 2009 na makapirma na nga ito sa koponan ng Los Angeles Lakers na nakasama si AD at LeBron. Dito niya nakuha ang kanyang unang kampyonato sa kanyang karera mga idol. Pero hindi na siya katulad ng dati na mataas ang ambag sa koponan. Nag-average lang siya ng 7.5 points at 7.3 rebounds per game. Ginawa na lang siyang backup center noon ng Lakers. Well, after nga ng kanilang kampyonato sa Lakers nang pumirma pa ng 1-year deal si Howard sa Philadelphia 76ers. Pero mababa na ang kanyang output mga idol at naging backup na lang siya ni Joel Embiid. Nag number 1 seed pa noon ng Sixers pero natalo naman sila sa semifinals ng playoffs sa Atlanta Hawks. 2021-2022 season nang bumalik pa si Howard sa Lakers with minimum veteran contract na $2.6 million. Pero sa season ito mga idol nang minalas ang Lakers na hindi makapasok sa playoffs. Kaya after ng kanilang pagkatalo dahil hirap na din siyang makahanap ng koponan, November 7, 2022 nang pumirma itong si Howard sa Taoyuan Leopard, koponan sa T1 League ng Taiwan. Well, superstar siya dito mga idol na nagkaroon ng mataas na stats. Uma-average siya ng 25.6 points, 14.4 rebounds at 6 assists per game. Pero kahit na mataas nga ang stats nito ay hindi sila nakarating sa playoffs ng liga. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Dwight Howard sa liga ng NBA?